Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol sa mga bulaklak ng aking mga orchids. Hindi ko po naasikaso ngayon na mag-upload palagi dahil nga po, lagi po kaming busy. Isisingit ko lang po ngayon na ipakita sa inyo yung mga bulaklak na nandito sa aming bakuran. Ito po yung mga bulaklak ng orchids. Konti lang naman po ito dahil kagagaling nga lang po sa tag-araw. At nung tag-araw po, hirap na hirap po yung mga halaman dahil sa sobrang init. Kahit po laging dinidiligan, mas maganda pa rin po yung tubig ulan, yung nadidilig sa ating mga halaman, lalo-lalo na po sa mga orchids. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Unahin ko po dito sa aking mga Cattleya. Itong mga Cattleya po na to, season po ngayon ng pagbubulaklak ng mga Cattleya. Kaya po ito, meron pong isa na namulaklak. Pero doon sa nakaraang video ko po, meron din po itong bulaklak na dalawa. Pero ngayon po ito isa. Ayan, ito yung pinakita ko po na leaf sheet dito. Ayan, ito, nilabasan na ng bulaklak. Yan, kung natatandaan nyo sa nakaraang video ko, merong dalawang bulaklak ng Cattleya na to sa iisang leaf sheet. Yan, yun yung tinatawag ko na kambal. Tingnan nyo, ang ganda. At mabango po to sa gabi. Sa araw po, wala siyang amoy. Yan, ito yung unang ipakikita ko sa inyo. Itong bulaklak na aking Cattleya. Ang ID po nito ay Hawaiian Wedding Song. Yan, kaya po tinawag to na Hawaiian Wedding Song. Ito po ay madalas gamitin sa mga kasal. Itong bulaklak na to dahil nga po sa kulay white yung bulaklak nila. Yan, yung iba naman po, ito naman kasi na iba kong mga Cattleya dito. Yan po ay mga seedlings lang nung binili ko kaya matagal pa po yan bago magbulaklak. Dito naman po tayo sa aking mga vanda na nakakapit sa aking DIY driftwood. Yan, meron ng isang nagbulaklak. Masipag itong magbulaklak. Ito. Kaya lang, itong mga vanda ko dito, hindi ako sure kung madalas silang magbubulaklak ngayon. Dahil nga po nilagyan na nitong bubong ng garahe dito. Para doon sa isang sasakyan. Tingnan nyo yung bulaklak nito. Hindi ko matandaan kung may ID to. Wala. Yan. Pero ito si Vanda. Parang ito ay JBV. Yan. Kulay orange. Napakahaba rin magbigay nito ng spike. Yan. Yung dati nito mas mahaba pa dito. Kaya lang sa ngayon, talagang maintindihan ko kung bakit ganyan lang kaikli yung binigay niya na bulaklak dahil hindi nga sila ganong naaarawan nung wala yung garahe dito. Talagang umagang-umaga pa lang may araw na dito. Kasi itong mga klase ng Vanda na to, yung Veltus at saka JBV, talaga pong full sun po ito. Mas mabilis po silang mamulaklak at mas mahahaba yung bulaklak nila kung full sun talaga. Ayan, kulay orange po to. Ang ganda, diba? At pupunta naman po tayo sa aking garden set. At i-update ko po kayo sa aking mga orchids doon na nagbulaklak na yung huli na binili ko sa Golden Bloom. Ito naman po yung i-update ko sa inyo yung mga orchids dito sa aking garden set. Yung makikita nyo ng mga bulaklak dito, yung ilan po dyan, yung binili ko sa Golden Bloom nung last na pumunta kami, yung Mother's Day gift sa akin ni Doc Bernie. Yan, yung dati po, yung mga nakaraang video ko, kung makikita nyo, mga buds pa lang yan, mga spike at buds pa lang, yung mga nandyan. Pero sa ngayon, ayan, mga nakabuka na at palanta na nga po yung iba, kaya i-video ko na. Hindi ko nga po maasikaso yung papakita sa inyo at ang pagsishare sa inyo dahil lagi po kaming busy, dahil lagi po kaming lumuluwas sa Manila. Halos
Simula nung May hanggang itong June na to, lagi kaming busy, halos araw-araw umaalis. Lumuluwas kami ng Manila, pumupunta ng TUP para iayos nga yung sa doctoral ni Doc Bernie. Pero sa ngayon po okay na at graduate na po siya sa August. Kung makikita nyo, itong uling na to nandito pa rin. Yan, tsaka yung lava rock, hindi ko pa naasikaso dahil nga po naging busy. Ito po yung unang isi-share ko sa inyo, itong mga seedlings na binili ko. Ito po yung sinabi ko sa inyo na may mga ID. Iriripat ko na iba yung gagamitin ko na potting media sa kanila. Tingnan ninyo, kung makikita nyo, yung ibang ugat nila lumalabas na. Ang lakas din nila na lumaki, sa totoo lang. Hindi naman po ganito kalaki. Yan, hindi ko na maangat to. Dahil yung ugat nila, kumapit na doon. Siguro kapag iriripat ko na, tsaka ko tatanggalin. Yan, ang bilis nila lumaki simula nung umulan. Tapos yung unang ipakikita ko po sa inyo, na may bulaklak na dati ay spike at buds pa lang. Ito tingnan nyo ang ganda. Hindi ba? Ito po yung sinabi ko sa inyo na mga special dendrobium orchids, yung special collection ng mga dendrobium orchids. Ang ID po nito ay Sinoporn Star Bright. Yan, kapag nakita ko po yung ID nila doon sa page ng Golden Bloom, nagsusulat na po ako at naglalagay ako ng ID sa ganito. Tatanong nyo po sa akin kung ano yung pinagsusulatan ko nito. Yan, ito po yung pinaglalagyan natin ng powder. Kapag wala ng laman, yan ginugupit ko at sinusulatan ko ng mga ID ng aking mga orchids. Ang susunod ko po na ipakikita sa inyo ay ito. At kung kayo napapasyal sa aking live stream, sa madaling araw, napakita ko na po doon ito. Isa to sa mga tinutukan ko ng camera habang ako'y nagsa-silent LS. Ayan ito po ay si Inobi. Tingnan nyo, ang ganda. Ang dali-daling nalanta ng mga bulaklak dahil sa ulan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na mother plant na binili ko. Yung last na binili namin sa Golden Bloom, yung sa Mother's Day gift sa akin, na merong tatlong spike. Kung natatandaan nyo, sinabi ko yon, merong tatlong spike na. Ayan, tatlo nga po to. At ito po yung bulaklak niya, pero walang ID. Hindi ko pa nahanap ko ano po yung ID nito. Pero yung isa na to, ito kasi yung unang bumuka, naputol. Nabali talaga yung kanyang mga bulaklak. Kaya ayan, pinatong ko muna dito sa isang cane. Ito ay isa sa matagal na nandito. Itong dendrobium orchids na to at napakalusog. Tingnan nyo naman ang lusog. Ito po yung bulaklak niya, di ba? Ang ganda. Ito po yung dendrobium orchids na King Dragon na ang ID po niya ay si King Pink. Tapos, ito, kung natatandaan nyo rin po yung seedlings na binili ko rin nung Mother's Day. Ito po yung may spike na isa. Ayan, puti, inabutan pa natin. Yan, bumuka na. Ito po ay si Anucha Flare. Isa lang yung natira na buds na bumuka. Yan, si Anucha Flare. Ang ginamit ko po dito na potting media ay uling. Yan, yung iba, yan, nagkakaroon na ng mga bagong keikis. Ito po yung isa sa binili ko rin na blooming size na noon. Tapos meron ng ring dalawang spike. Ito po ay dendrobium orchids na mga kulot. Ang ID po niya ay Rabbit Yellow Twist. Ito po si Rabbit Yellow Twist. Ayan Kaya tinawag pong mga kulot to. Kulot po yung mga petals ng bulaklak nila. Yan, kulay yellow na may kulay purple doon sa lips. Ito, yung isa rin na kulot. Yan, tingnan nyo, ang ganda I see si Carol Go. Tapos, ito, yung isa, walang ID. Sa mga nakakaalam po kung ano yung ID nito, please comment down below po. White
purple, tapos yung ID sa mga nakakaalam ng ID po nito. Tingnan nyo, ang ganda rin, no? Maliliit lang yung bulaklak niya, tsaka linipis lang yung mga petals, white at tsaka yung kulay violet sa pinaka-lips. Yan din yung huli, yung mga kasama nito. Tapos ito po yung isa sa mga binili ko rin na napakalalaki ng mga buds nila. Ayan, no, ang lalaki rin ng petals. Pero nung unang binili ko to, napakaliit po ng mga buds. Yung sa spike na to, yung pinaka-buds nila na lumalabas, napakaliliit. Tapos nagulat ako mga ilang araw, ang lalaki. Tapos ngayon tingnan nyo kung gaano rin kalaki yung bulaklak niya. Ayan, no. Kung pagmamasdan nyo, itong bulaklak na to, parang kahawig nun, ni King Pink. Pero iba po siya. Kasi ito, matured na at palanta na. Naging ganyan na yung kulay ng bulaklak niya. Pero ang na-search ko po na ID nitong Dendrobium orchids na to ay Momotaro. And King Dragon, ang ID po niya ay Momotaro. Pero hindi ko lang po alam kung ito talaga yung ID. Pero kung sa mga nakakaalam po, please comment down below at ilalagay ko po dito yung hindi pa magulang yung pinakabulaklak niya. Dito sa gilid lalagay ko para malaman nyo po kung ano talaga yung ID nito. At ito, yung isa rin sa special collection ng mga Dendrobium orchids. Ito yung isa sa si Cesar. Anong tagal na ng ano nito? Ang tagal na ng bulaklak nito. Simula nung binili ko to. Yan na. Yan na yun. Siguro mga 3 months na yan sa akin. Yan pa rin yung bulaklak niya. Nalanta lang yung banda dito. Tapos ngayon, wala pa rin siya na na bagong keikis. Pero sana magkaroon na at magkaroon na rin ng panibagong bulaklak. At kung natatandaan nyo rin yung binanggit ko sa inyo na community orchids na ginawa kong una, ito po yan. Ito yung kulay green na tray na ginamit ko sa aking community orchids. Yan yung mga nasunog, yung mga dahon nila. Sa ngayon, nakaka-recover na po sila. At may mga bagong keikis. At ito, bagong spike. May mga bulaklak din. At ito rin, bagong bulaklak dito, yellow and violet. Tapos may pagka-stripe sa gitna. Violet yung pinaka-lips at stripe yung mga nandito. Talagang mga bagong keikis na lumalabas dito. At ito naman po yung aking matagal na to. Kasabay po to ng mga kinapit ko sa driftwood dun sa harapan ng grotto. Ang ID po nito ay Gift by God. Yan, kaya lang nagtataka ko, tingnan nyo yung pinaka buds nila. Ayan, no. Parang lumalabas dito pa lang sa labas ng buds yung kulay violet o kulay, hindi ko alam kung anong kulay to eh. Yan, no, lumalabas. Parang may pagka maroon. Yan, ito po ay si Gift by God. Yan, yung ID niyan. Parang ang nagiging itsura nito ngayon ay si Orange Flash. Pero ito po ay si Gift by God. Ito pa po yung naguguluhan yung isip ko dito sa Dendrobium orchids na to. Ito po ay King Dragon. Yan, nung unang buka nito, hindi po ganito yung kulay nito. Meron pong white dito sa petals. Ipakikita ko po dito yung pinaka-picture niya. Nung unang binidyohan ko ito doon sa loob ng aming bahay. Kaya nga po, naguguluhan ako. Yung may white po kasi parang si King Dragon Tomes. Ito po, kapag ganito na yung kulay ng bulaklak, naging dark na, ang nakikita ko na ID nito sa page ng Golden Bloom ay si King Red. Yan, kaya po naguguluhan ako eh, kung ano talaga yung ID ng mga bulaklak ng Dendrobium orchids. Napakarami po kasi nila na variety, ang daming ID. Kaya po nakakalito kung ano talaga. Pero kapag bago pa lang bukas sila na may white, ang sabi ng iba ay Toms. Kapag ganito na yung kulay niya at matured na yung bulaklak, matagal na yung bulaklak, nag-iiba na po yung kulay.
Ang nagiging ID po niya ay si King Red. King Dragon, King Red. Na lilito ako kung ano talaga yung ID niyan. At ito naman yung isa pa na ipakikita ko sa inyo. Ito po ay Dendrobium Orchids na King Dragon din. Na ang ID po nito ay si White Doraemon. Marami pong naguguluhan din sa bulaklak na ito. Kung makikita nyo, meron ID nito na Doraemon. Ang Doraemon po ay, ayan, parang ruffles din. Itong pinaka-lips niya, tsaka itong mga pinakagilid ng petals niya. Tapos, mas marami yung pinaka-green niya. Ito naman, si White Doraemon, halos ganun din yung pinaka-ruffles ng bulaklak niya dito sa mga gilid ng petals. Pero, hindi po ganun karami yung kulay ng pagka-green niya dito. At ito yung huli na bulaklak na ipakikita ko sa inyo. Nakatuwaan na naman po ng mga ibon. Yan o. Ito kung makikita nyo, ganito lang siya. Hindi ko pinuputol yung kanilang spike na hindi tuyo. Kagaya nito, yan, tingnan nyo, parang may susulpot pa dito. Ito, may susulpot pa. Ito, wala na kasi natuyo na. Dito, yan o, parang meron pa. Tingnan nyo yung dulo, yung pinakadulo niya. Yan. Tapos ito nga, nagulat ako, kala ko hindi nasusulputan to. Ang inaabangan ko na lang baka magkaroon ng keikis. Kasi dito lang din po sa pinaka-spike nagkakaroon ng keikis yung mga Phalaenopsis orchids. Unless kung naputol dito sa taas na kagaya nito, nag-crown rot, ayan, may posibilidad dyan na magkaroon dito ng keikis sa baba. Tapos ayan, balik tayo dito sa bulaklak na nakatuwaan na naman ng mga ibon. Yan no, sayang. Ang tagal pa naman ang inaabot nito. Kulang 3 months inaabot yung bulaklak nito. Kaso, ayan, bumuka nga to. Kaso nung makita ko, nung nakabuka na, tuwan-tuwa ako dahil may bulaklak uli. Ngayon, yan, kinain na naman ng ibon. At ito nga, o, tingnan nyo, hindi pa bumubuka, tinukanan ng ibon. Yan. Tingnan nyo, diba? Kaya ko to ibinaba dito sa baba, kasi dun sa terrace sa taas, laging walang tao. Tinutukan ng ibon, yung mga buds pa lang na maliliit. Akala ko hindi nakakainin yung bulaklak, ayan, tinukanan naman. Yan. Bali lahat po ng Phalaenopsis orchids ko na nandito. 28 po yan. 28 varieties po yung meron ako na Phalaenopsis orchids dito. Yan. Nagkulang lang nga dapat 31 varieties. Hanggang dito na lamang po ang aking video at tanghali na. Kailangan ng magluto at mamaya-maya alis ulit kami. Ayan po, maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa mga napadaan lang. Pero pinanonood po ng buo ang aking video at hindi po ini-skip yung ads. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at panonood sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.